Nako, heto na po mga kaubayan, Senado ginagapang para walang eleksyon. Nako, breaking news, hala, binulgar na Jaime Marcos big pasabog. Ito ang dapat malaman ng taong bayan. Nako, yan po mga karbi natin ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video mga karibin natin, ito pasadahan po muna natin itong mga nag-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, Senator Ping Lacson mga kaubayan nagbabala na may panibagong coup mangyayari sa Senado. Expect fireworks. Ayan. Hindi ko alam kung si Soto ba ang mastermind ng minority or si Lacson mga kababayan. Parang si Lacson po ang gumagalaw ngayon, no? Kasi siya po ngayon ang siya po ang pinakamaingay na senador. Ngayon, yung mga sinasabi niya ay palaging against sa majority, no? Eto mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, ito yung tao kahit matanda na hindi pa rin marunong tumanggap ng pagkatalo. Correct, yan po yung nakikita natin kay Lacson. Hindi sila makamove on. Ano ba? Kinatatakot ng mga ito. Kasi nga mamaya may binulgar po si Senator Jaime Marcos mga kababayan. No? Yun po talaga ang purpose nila dyan. Kaya panay po sila ng parinig dito po sa majority. Minsan nga sinasabi ni Lacson na kailangan ang gusto lang daw nila ay magkaroon ng ay maibalik yung tiwala ng taong bayan sa Senado. Di ba? Ang tagal-tagal nyo na dyan sa Senado tapos ngayon lang ninyo naisip na ibalik yung tiwala ng taong bayan sa inyong institusyon. Nako naman, Senator Ping, parang naglulukuhan tayo dito Sabi naman po ni Vivian, gagawin ang lahat para di masayang at mabuking na tumanggap ng maleta. Kulungan ng bagsak pag napatunayan. Ayan na. Ang totoong ko, di pinapaalam, bulatan yan. Oo nga, tulad ng ginawa nila, nila Senate President Cayetano, di ba? Ginulat kayo. Eto, ano lang to, for optics lang yata itong ginagawa ni Lacson mga kababayan. Bakit takot na takot sila ngayon? Ikaw ba ang presidential candidate ng admin ni BBM sa 2028? Aba? Posible. Pero nandyan si Remulla Nagpanik na si Lalang Pinky. Ayan. Sila babala lang ang peg. Yung kabila action agad, walang babala. Yun naagaw yung upuan ni Soto. Oo nga surprise Yun ang hindi puro salita lang, di ba? Ganun Senator Ping Lacson, lumaban ka ng patas. Kung talagang meron kayong plano, gawin nyo. Huwag puro salita, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, talagang si Senator Ping Lacson napakaingay at parang pinag-aaway pa ngayon mga membro. Matalinong bobo itong si Lacson, no? Pinag-aaway niya itong mga membro ng majority block ng Senado. Sabi niya po kasi dito, ako dapat yan, sabi niya. Ping Lacson reveals Loren Legarda's alleged desperation to become Senate President. Aba, tingnan mo yan. Bakit hindi si Senator Loren Legarda ang magsabi niyan? Diba? Bakit ikaw ang kailangan? Kasi mga kababayan, gusto niyong pag-awayin. No? Gusto niyong mabuwag. Kung ano mang trust ang meron ngayon, trust and confidence, no? Yung mga miyembro, yung bawat isa ng mga majority na senador, gusto niyang buwagin yun gusto niyang durugin mga kababayan para magkagulo at mayroong lumipat sa kanila. Di ba? Pero sa palagay niyo po ba mga kababayan, ito pong si Senator Loren Legarda, siya po ba
ang posibleng bumaliktad. Kasi 'di ba 11, dalawa pa kasi ang kailangan nila, 'di ba? Kasi 11 pa lang sila. So kung isa si Loren Legarda mga kababayan sa tatalon sa kabila, sino po yung isa? 'Di ba? Mahirapan kayo, dalawa ang kukunin niyo diyan eh, 'di ba? Dalawa ang kukumbinsin nyo. Alangan namang dalawang Senate President ang pangakuan nyo, di ba? O sige, Loren Legarda, Senate President ka. Ikaw naman, Jesus Escudero, Senate President ka ulit. Aray ko po, di ba? O hindi pwede yun mga kababayan. Pero what I'm trying to point out dito, ang mga galawan po ni Senator Ping Lacson, no? Dahil parang gusto niya talagang pag-awayin, no? Itong ating mga majority. Gusto niyang buwagin yung trust and confidence ng isa't isa. Dito po sa ating mga majority senators, mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Emmanuel, chismoso ka talaga, Boss Ping Lacson. Ang ingay niya. Correct. Si Lacson ngayon ang pinakamaingay, no? Na senador dyan po sa Senado. Nagtataka nga tayo mga kababayan. Kasi kung nung siya po mga kababayan yung chairman ng Blue Ribbon Committee, no? Ay grabe. Hindi nag-iingay masyado mga kababayan. Wala, ano lang, deadma lang sa 18 Marines, di ba? Deadma lang sa mga sinasabi ni Saldico. Deadma lang kay Romualdez, pero ngayon mga kababayan pagdating po dito sa sa change of leadership, parang yung kaibigan mong hindi mo nabigyan ng ng regalo ng birthday niya. Ang ingay mga kababayan. Sabi pa po dito ni Lucio, dami diversion tactics ni Ping. Jud, palanguton si Legarda para mubalhin na po nila. Correct. Inuudyukan po ni Senator Ping Lacson si Loren Legarda na pumunta ka na dito kasi ikaw nang gagawin namin na Senate President, no? So, pero hindi ba, sa part ni Legarda mga kababayan, hindi ba nakakahiya yun? Ba? Hindi pa nga umiinit yung upuan ng kasamahan mo sa majority tapos gusto mo ko agad palitan. Di ba? Nakakahiya po yun. Para sa atin na mga ordinaryong Pilipino. Ewan ko lang sa kanila. Kasi sila, mga walang hiya naman yan. Kasi mga politiko nga, mga karibyo natin. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Dito po sa ginagawa ni Senator Ping Lacson na napakaingay. Nako po. Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video mga karibyo natin, eto pa. Ito yung sinasabi ko kanina mga kababayan. Sabi po dito ni Lacson, no? Puro Lacson ngayon eh. No, grabe. Grabe yung performance ni Lacson ngayon Buti pa dito sa mga press con, magaling ka. Di ba? Pero pagdating sa BRC, wala kang ginawang hinayupak ka. Di ba? Sabi niya po dito sa JMA News Post, no? Ang primary or main concern naming 11, 11, ibangon ang Senado. Wala kaming pinag-uusapang kailangan palitan natin ang liderato para maitulak natin ang CONAS, palitan natin ang liderato para ang impeachment mag-convict. Ayan. Ayun. Ma-convict daw nila si VP Sara. Ay huli ka na, hindi ka na mananalo, di ba? Wala kaming ganung usapan. So unang pinopoint out niya, silang 11 mga kabayan ay gustong ibangon ang Senado. Saan niyo ibabangon ang Senado? Dahil wala nang tiwala ang mga taong bayan sa Senado? Ang tagal, gaya nga ng sabi ko kanina, no? Ang tagal-tagal niyo dyan. No? Ang tagal niyong hinawakan ni Soto ang Senado. Ngayon mo lang naisip na tinanggal ka na? Bilang Senate President pro tempore? At BRC chairman? Di ba ngayon mo lang naisip na ibangon ang dignidad ng Senado? Ay nako. Bakit? Hindi ba kaya yun ni Senator Alan Cayetano? I think mas ngayon nga, mas nagtitiwala na ang taong bayan
sa Senado sa pamumuno ni um, Senator Alan Cayetano, di ba? O yung dalawa, yung pino-point out niya pa dito mga kabayan na isa, ito pong yan o, nag-convict, yan o, sabi niya dito, para ang impeachment mag-convict. Wala kami, mag-convict daw. Ibig sabihin, gusto nilang i-convict, no? Gusto nilang i-impeach talaga itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. So, ay grabe ang plano nila, no? Grabe po ang mga plano ni Lacson. Ito sabi ni Sana, the main concern of 11, especially Pinky, is how to cover up and hide the maletas. They are now in panic mode. Ayan. Ibangon o mailigtas yung boss mo. Correct. Para maprotektahan na naman. Diba? Hindi na naman pwedeng banggitin. Ngayon, pwede nang banggitin ng kahit sinong testigo. Diba? Hayaan ang new majority, let them do their jobs. Let them prove themselves with God's grace, guidance, and wisdom. Correct. Rainy season is coming. Kailangan merong magtatakip ng butas. Oo nga, baka bumaha mga kababayan. Papalapit na naman po ang rainy seasons at dyan nga sa Metro Manila mga kababayan, bumaha kahit walang bagyo. Bumaha kahit summer na summer mga kababayan, di ba? So anong nangyayari dyan? Yung flood control dyan, nako, saan napunta? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at eto nga mga karibin natin, pasadahan na po natin yung video pasok. Kaya nga, bakit inuubos ang kalaban? Ito ang dahilan. Itong sinasabi ni Senator Amy. Pasok. Kaya lang, maya-maya, tinunggulo kami. Natuklasan ko na talaga naman mabigat kasi ang nakapusta dito sa liderato ng Senado. Naku po, Bago pa patay tayo kami nagtipon-tipon, talagang meron na silang usap-usapan. Hindi lang yung aresto ni Senator Bato. Medyo isa lang yon, cover story lang yon. Yung pala, may usap-usapan na bago magbotohan sa Kongreso na kinakailangan daw, yung meeting ng liderato noon, ng Senado, ng liderato ng Kongreso, ng mga administrasyon, cabinet officials at iba pang negosyante, na kinakailangan daw kung hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala nang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028, ang gagawin na lang talaga papalitan ang konstitusyon. Dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista at pati na rin ang Pangulo. Ikakasanan nila ang CONAS saan ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon. Extension. Grabe lokal na posisyon na lang. No eleksyon sa national. Hindi ka ba papayag? Bakit? Senator ka. Madadagdagan ka, hindi ka na kailangan gumastos. Remember, hindi kasi valid yung logic na, hindi, mananalo naman, mga kilala naman kami, yung sa minority. Hindi yun. Ang issue dyan, yung gastos. Tandaan ninyo, di ba? Ang sabi nga nila, for you to be able to have a chance of winning, you have to spend at least 500 million to be a senator. Ganun sa Pilipinas. Saan mo ngayon pupulutin yung lintik na 500 million na yan? Diba? Mamamalimos ka sa mga negosyante. Mahihirapan ka, trabaho yan, mahirap yan. Mag-iikot ka. Malaking benepisyo sa'yo pagka no election. No election? Extended version. Matindi po yan. Kaya nga, yan yung binabargain doon sa mga pinalilipat sa kabila. Dito sa kampo ng administrasyon. Para pag kayo lumipat, extended kayo for 3 years. Less gastos yan. Malaking bagay mga kababayan, hindi biro ang 3 years. Yung gastos na maliligtas nila dyan. Tuloy. Ng 3 taon. Tapos, papalsan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin ng 50 years para hindi makasakbo at disqualified na si VP Sara. Yon. Alam mo naman si VP Sara Duterte, bata-bata pa yan di ba? Gagawin daw 50 years old ang default. Para bagang 49 pababa o 50 pababa. Hindi, 49 pababa. Hindi pa pwedeng tumakbong presidente. Kailangan 50 pataas. Hindi pa aabot si VP Sara Duterte doon. Ganon nila winawalang niya ang eleksyon natin. Ganon nila wawalang niyain. To the point kasi, ito kasi yan Wala talagang panlaban kay VP Sara Duterte. Number 1, ayaw talaga ni Leni Robredo. Ayun. Naririnig ko doon sa mga talagang malapit sa Robredo camp, ayaw talaga niya. Gusto niya munang ayusin at pangalawa, hindi po kasi united ang Pinklawan at Dilawan. Ito totoo ito. Ito, nadidinig ko ito sa mga natin, sa mga talaban natin.
Diyan sa palipaligid. Hindi po kasi united. Meron pang ano yan girian. As a matter of fact, si Leni Robredo bilang pink at yung mga dilaw, merong hindi pinagkakasunduan. Kaya ayaw na lang muna ni Leni Robredo. Although they will support each other just in case somebody run from their camp. Pero hindi talaga sila yung united as tulad ng Duterte camp na talagang Duterte yan. Yung Duterte brand of leadership talagang united. Sa kanila hindi daw. And because of that, ayaw ni Leni Robredo. Isa sa mga dahilan. Ewan ko kung ano yan. Pero yan daw ang dahilan. Na isa sa mga dahilan kung bakit ayaw tumakbo. Ngayon, itong ang siste dito. Dahil doon, wala talagang gustong tumakbo under the flagship, under the side of Marcos. Kasi nga alam nilang suicide 'yun. Alam nilang suicide 'yun dahil sa totoo lang, ang may gusto kay Marcos siguro mga 5% na lang ng mga Pilipino. Tapos yung 3% doon bayad pa. Yung mga vlogger nila, yung vlogger nilang naglolokohan. Kasi meron silang pinunong na vlogger dyan na scammer. Yung hingi ng hingi. Hindi ko na sasabihin kung sino yung hingi na yon, scammer yan. Ang dami ng in-scam yan. As in siya yung namamagitan between the politician. Mahilig yan na mag-name drop na mga politician from the Marcos side. Tapos siya yung kickback. Tapos, barya lang ibibigay doon sa mga squammy niya na mga vlogger. Alam mo kung bakit? Kasi squammy naman yung mga yan Satisfied na sila sa mga barya niloloko sila nung isang yon. Hindi nila alam yon. Yan kilala na yan, booking na yan na nanloloko. Tapos yung iba naman yung mga high-end na influencer. Nanloloko rin yon. Kaya nga papansinin mo, hindi sila ganun kasi nga tingnan niyo yung mga vlogging na bobo. Alam niyo kung bakit? Kasi parang ganito yan may proyekto ang gobyerno. May kickback yung congressman, may kickback yung secretary, may kickback yung USEC, may kickback yung nag-allocate na politician. So, yung magagawa, sa tingin niyo magagawa? Ano na siya? Parang substandard na. Ika nga. So, pag substandard na yung magagawa, parang katulad din ng mga vloggers ni Marcos. So, yung middleman nila kumikickback. So, barya na lang yung natitira na ipamimigay doon sa mga vloggers. Tuloy, puro squammy yung mga kinukuha nila. Ito na lang, walang bobo to, okay lang yan. Papayag to sa ganitong amount kasi bobo naman to Ganun sila. Dahil nga sa ganun, kita ninyo, wala na talagang wala nang naniniwala sa kanila, wala nang panlaban si Marcos. Wala na talaga. Walang lalaban kay VP Sara Duterte. So the best So ayan mga kabayan, kaya pala nila to gagawin dahil gusto nilang masecure ang kanilang mga posisyon, mga karabin natin. Yun palang pangako pag mag-change ng leadership, term extension ang kapalit mga kabayan. Nako po, delikado po yan mga kabayan para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Ninakaw na nga nila ang kaban ng bayan, nanakawin pa ba nila pati ang nag-iisang karapatan? Nag-iisang kapangyarihan ng taong bayan ang bumoto ng tama mga kabayan at pumili ng tamang leader. Gusto pa rin nilang nakawin. Nako, tama na pagnanakaw mga kabayan. Alright, ano po ang inyong opinion dyan mga kapatid natin? Just comment down below at syempre huwag kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.